Good day mga kanegosyo. Ang topic natin ngayon tungkol sa focus in one. Kare-kare lang ang tinda versus sa karinderya na maraming tinda. Sino ang nalulugi o sino ang kumikita? Tapusin mo tong video ko, marami kang matututunan. Ito yung mga hindi ko alam nung nagsisimula pa lang ako magnegosyo. Ako nga pala si Jepoy, isang negosyante. Isa rin akong DJ. Kung kailangan nyo pala ng DJ sa club, sa bar, sa event, message lang kayo dito sa page ko or comment lang kayo. Bilang negosyante, meron akong 10 taon na karanasan na pagkalugi sa pagninegosyo. Tunay na negosyo lang tulad ng sari-sari store, barbecuehan, bilyaran, rental. Bakit mas kumikita pa yung kare-kare na naka-focus in one kumpara sa karinderya na maraming tinda? Mga kanegosyo, ang kitaan sa karinderya, kikita ka lang kapag naubos mo na yung bawat ulam, bawat per tray ba, bawat tray. Kapag wala kang focus in one, sa karinderya mga kanegosyo, may mga customer na pahamak. Halimbawa, wala doon yung hinahanap nila. Halimbawa, wala doon yung kare-kare. Yung araw na bumibili yung customer mo, mag-a-advise yung customer mo, magluto ka naman ng kare-kare. Ikaw naman tong baguhan na negosyante, pakikinggan mo ngayon si customer. Hindi masama makinig sa feedback ng customer, pero yung advice niya sa pagdinegosyo na magdagdag ng panibagong ulam, mali, makinig sa customer. Hindi naman nila pera yung malulugi, pera mo. So ngayon nagluto ka na ng kare-kare. Pagluto mo ng kare-kare, walang benta. Mga kanegosyo, kung kare-kare lang, araw-araw, focus in one, disiplina. O kaya kung hindi araw-araw, Monday, Wednesday, Friday, Saturday, at least mamiss ka ng tao. Tuesday, Thursday, sarado ka. Pero focus in one, kare-kare lang. Una, ikaw may-ari ng recipe. Pwede mo siyang brandingan. At kapag nahanap mo na yung community pagsisilbihan mo sa pagtitinda mo ng kare-kare, pwede mo pa siyang i-scale up sa level 2 business model. Pwede mo siyang ma-apply ng franchising, distribution, manpower, software, licensing. Ano ang advantage kapag nakapokus ka lang sa kare-kare? Kahit may mag-advise sa'yo ng customer, magdagdag ka ng dinuguan, huwag ka makikinig. Ang advantage kapag nakapokus ka lang sa kare-kare, lahat ng post mo sa social media, lahat ng marketing materials mo, tarpaulin mo, lahat tungkol lang sa kare-kare. So every time na may customer na gustong kumain ng kare-kare, ikaw yung maiisip nila. At sobrang importante ang repeat customer sa pagsisimula mo ng negosyo. Kahit sabihin mong isang beses lang sila bumili sa isang linggo, sa isang buwan 4 na beses, okay na yun. Repeat customer na yun. Pangalawa, yung inventory mo lahat patungkol lang sa kare-kare. Pangatlo, hindi ka mahirapan ma-monitor yung labas at pasok ng pera mo, yung cash flow mo, kasi nakapokus ka lang sa isa. At malalaman mo agad kung may nagdanakaw sa empleyado mo. Kasi nababawasan yung kita mo sa isang araw eh. Normal naman ganito yung pag naubos yung isang tawag dito, yung isang kaldero ng kare-kare, alam mo kung magkano benta nun. Eh kung nabawasan yun, alam mo may nagnanakaw. So mamomonitor mo agad yung pera mo. Ang mahirap sa mga baguhang negosyante kapag nalugi na ng 1 linggo, 1 buwan, 2 buwan, 3 buwan, nag-iisip na magdagdag ng negosyo. Much better na isara mo na lang yung negosyo mo, magbukas ka ng panibago. Kung hindi kare-kare, dinuguan naman. Focus ka lahat ngayon sa dinuguan. Ganun lang mga kanegosyo. At isa din sa mga problema ng mga negosyanteng kumikita. Halimbawa, kumikita ka na sa focus in one, kare-kare lang. Nag-iisip ka ngayon kapag nagdagdag ka ng produkto, madadagdagan yung kita mo. Mali, malulugi ka mga kanegosyo dahil ma-out of focus ka. Yung kare-kare mong negosyong kumikita, mababawasan yan. Ma-out of focus ka dyan. Yung lasa magbabago kasi ang dami mo, nagdagdag ka eh. Ang dami mong iniisip eh. Nagdagdagan ng panibagong ulam. Akala mo madadagdagan yung negosyo mo.
Bagkus kapag kumikita ka, i-scale up mo yung negosyo mo sa level 2 business model. Pero focus in one pa rin mga kanegosyo. Tas gawan mo siya ng original content. Lahat ng content mo patungkol lang sa kare-kare. Lagi kong sinasabi sa mga nagsisimula magnegosyo, original content, focus in one. Pag nahanap mo yung community ng mayaman, pwede ka makapag-markup ng malaki at i-scale up yung negosyo mo sa level 2 business model. At kung umabot ka sa dulo na video na to mga kanegosyo, gusto ko malaman yung tumatapos, type mo lang sa baba, kare-kare. Heart mo na rin tong video ko, subscribe ka na rin sa akin. Sa mga negosyanteng nakakaranas ng pagkalugi or struggle, huwag natin kalimutan mag-pray kahit anong religion natin. Peace.